Hello, magandang araw po sa inyo mga kanter. Ito po yung pain na ginawa ko sa na gamit ay tangkay ng bulbin at saka yung silip plastic na yung cover sa sa pansit canton, yung kulay puti na makintab siya. Yan maganda kasi yung gayati na pampain sa ganitong panghuhuli ng tulingan at saka ng skipjack tuna. Ayan, panoorin niyo po mga kanter kung paano po gawin yung ginamit kong pain sa ganyang isda. Ayan. Kamusta po sa inyong lahat at simulan na po natin kung paano ang paggawa ng ganitong pain. Okay? Yan, bali ito po yung bullpen na walang laman. Yan po yung gagamitin natin, yung wala ng tinta. Yan. Tapos ang gagawin lang natin diyan, susunugin lang natin ng lighter yung pinakadulo niya para pagtali natin ng tirilin, yung tirilin cloth na yung bali limang kulay yan na tirilin, kulay green, sky blue at saka pink at saka may itim na kulay at saka kulay pink. Yan. Tapos lagyan lang natin ng pakintab na kristalit, yan. At itatali na natin siya. Kasi ang purpose kasi nung dulo na pag sinunog ng lighter, pag kinain niya ng isda, hindi siya basta-basta matatanggal kasi yun ang pinakalock. Tapos babalik ta rin lang natin at susuklayan lang natin ng brush ng sipilyo. Yan, tapos tatalian natin ulit. Ititiklop natin pabalik para isang lang siya. Kasi diyan natin mamaya itatali yung ginayat na plastic, yung pinaka-cover sa yung kanton na pinapansit. Yun ang maganda kasing silupin yun kasi yan yung cover ng pansit canton. Kasi hindi na ako wala na akong mahingian na sa tindahan na plastic ng sigarilyo. Kaya yan yung ginagamit ko na lang. Maganda rin siya mga kanter kasi makintab. Tapos ilulukot lang natin siya sa tangkay ng sa tingting ng nyug. Kung wala kang tingting diyan, yung walis tingting, pwede na 'yon. Yan, tapos ilulukot lang natin siya ng paganyan, yan. Tapos natin siya ng allowance para paggayat natin ng cutter ay hindi siya mapuputol ng diretso. Yan, ganyan lang natin siya sa kahoy na malambot para yung cutter ay hindi mawala ng talas pag ginayat na natin sa silupin. Yan, ganyan, isa-isa. Nasa sa inyo na yan mga cutter, kung maliwanag pa yung mata nyo, pwede nyong liitan pa yung paggayat ng plastic ng silupin. Utay-utay. Yan, ganyan lang. Kailangan matyaga lang tayo sa paggawa ng mga ganyang pain. Madali lang naman itong gawin mga kanter. Sigurado ako kayang-kaya nyong gawin yung mga ganitong klase ng pain. Hindi nyo na kailangan bumili ng mga fish head na yung nabibili. Yan, kung meron lang kayong UV resin tsaka yung 3D ice ay makakagawa na kayo ng mga ganyang pain. Kung wala kayong mabilhan ng ulo-ulo dyan na yung fish head na ginagamit, na doon tinatali yung ganyan, yung ginayat na plastic ng yung silupin na ginayat, gumawa na lang kayo mga kanter. Kasi alam ko naman marunong kayong gumawa ng mga ganitong pain. Napakasimpleng gawin lang pero effective siya. Effective siya sa pagdating sa sa panghahanting ng isda. Kahit anong isda lang naman ang kumakain sa ganyang pain mga kanter. Yan. Pagkatapos nyong gayatin, yan, iinatin nyo siya ng todo para bumalik sa mawala yung kulubot. Yan. Kasi pagkalukot yan, nagkumakulubot siya. Kaya kailangan nating inatin siya. Yan, ganyan. Yan, ayos na. Pagkatapos nyan, lalagyan natin siya ng pakintab ulit para yung parang pag natin sa dagat ay makintab siya, parang may kaliskis. Yan yung ginagamit kong pakintab. Yung kulay gray yan, silver gray yung kulay niya. Yan, tapos itatali ulit natin sa tangkay ng bullpen na walang laman. Yan. Tatalian lang naman ulit natin.
Kailangan yung pagtali nyo mga kanter ay mahigpit. Kasi pag kinain nyo ng isda ay baka matanggal yung ano, yung silupin na ginayat. Kaya kailangan mahigpit yung pagkatali natin para hindi siya matanggal pag kinain ng isda. Yan, ganyan. Kamusta nga pala sa inyong lahat mga kanter? Kung bago pa lang po kayo napadpad sa aking channel ay huwag nyo na rin pong kalimutang mag-subscribe at i-like yung aking mga video at i-share nyo na rin mga kanter. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga ina-upload kong mga tutorial video. Okay, salamat po mga kanter. Umabot na po tayo ng 13,000. Ayos po mga kanter sa inyong suporta. Salamat po talaga ng marami. Kaya kailangan nating magsipag at mag-upload pa ng mga video na ating mga nalalaman tungkol sa pangingisda. Yan. Pagkatapos niyan mga kanter, tatalian lang natin yung gitna at lalagyan natin siya ng 3D ice. Yan, yung size nga pala ng 3D ice ay ano yan? 6mm. Ay 8mm pala yan, yung pinakamaliit na 3D ice. Sa Lazada po nabibili yan. Kung bibili kayo, sa Lazada po kayo mag-order. O kaya sa Shopee. Yan. Para sakto lang yung laki ng kanyang mata pag nilagyan natin. Bali ayusin nyo lang ng maigi para pantay siya. Tapos pagkatapos nyan, lalagyan natin siya ng UV resin. Yan, yun yung UV resin. Yan o. Sa Lazada rin nabibili yan mga kanter. Madaling tumigas yan pag ano, pag na-apply na natin yan, pag patakan natin yung 3D ice. Yan, papatakan natin. Pagkapatak niyan, kailangan konti-konti lang yung pagpatak natin para hindi umawas, hindi tumulo. Tapos aanuhin lang natin siya ng UV light. Yan, UV light din yan. Sa Lazada din po nabibili yung ganyang UV light. Pangpatigas po yan para madaling matuyo. Pero kung gusto nyo pong mabilis siyang tumuyo, ibilad nyo na lang sa araw. Kung maganda ang sikat ng araw, mas mabilis po siyang matuyo. Kasi minsan pag makulimlim ay ano yan, matagal matuyo pag UV light lang yung gamit natin. Iwan ko lang kung doon sa mga gumagamit ng UV light na mga original. Kasi may laser yata yung ganon. Yung sa akin ay local lang yung nabili ko na yan. Kaya nagtsatsagaan lang ako na makagawa ng ganyang pain. Ayan mga kanter, tapos ko na siyang gawin. Yan. Yan yung pinaka finished product niya. Bali tatlong ano yan, tatlong patak ng ano, patong ng UV resin. Tansyahin na lang po ninyo kung paano po galaki yung gagawin yung pinaka ulo-ulo niya, yan oh. Bali dalawa yung ginawa kong ano, pain para hindi masayang yung UV resin. At saka yung UV light. Yan, mahal din kasi yung ano, yung battery na ginagamit sa UV light. Ayan mga kanter. Tapos na nating gawin. Pagkatapos po niyan ay puputulin na po natin siya ng blade. Kailangan matalas yung blade nyo na pamputol para okay na okay yung pagkatabas. Yan o. Ganun lang mga kanter. Sana nakuha nyo po yung paggawa ko ng ganitong klaseng pain. At saka salamat nga po pala sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga ina-upload na mga video. Maganda rin po yan mga kanter sa tuna. Kahit anong isda yung makita ng isda yan, sisibarin yan mga kanter. Okay, salamat po. God bless po sa inyong lahat at kamusta lang po sa inyong lahat mga kanter. Okay.